Today ngayong araw mga kabum, pag-uusapan natin yung Tecno Phantom V Flip after almost 1 year since launch niya last September 2023, which naging isa to sa pinaka-affordable na flip phone na pwede ninyong makuha. And medyo nakaswerte ako kasi may nabilan ako ng second hand ng worth 8,500, yun nga lang unit only, pero para sa akin pwede na, 'di ba? So nabili ko to kay Monster Gadgets last June, yun nga lang wag nyo na to i-inquire sa kanya dahil sold na to, matagal na. Pero napakadami ko nang nabili sa kanyang second hand phones na almost good as brand new dahil napakakinis. And kung sakaling interested kayo, ilalagay ko na lang yung link ng Facebook page nila sa description. Anyway, balik tayo dito sa Tecno Phantom V Flip. So ang halaga niya nung launch is 29,999 para sa 8256GB variant nila. Pero ngayon mabibili nyo na lang yung brand new niya for around 19,000 pesos. At pagdating naman sa second hand market, nasa around 10 to 17,000 usually yung price niya, and swerte nyo na lang kung may makikita kayo na rush kagaya ng sa akin na worth 8,000 lang. At lumabas na din pala yung Tecno Phantom V Flip 2, yun nga lang may pagkamahalan at hindi pa kaya ng budget natin, kaya ang pag-uusapan muna natin ngayon is yung little brother niya. Pero ang pinakatanong is worth it pa rin kaya itong Tecno Phantom V Flip after 1 year? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. Umpisahan na muna natin mga kaboom sa kanyang display. So meron siyang 6.9 inches LTPO AMOLED na merong 120Hz na refresh rate na umaabot hanggang 1000 nits na peak brightness. Widevine level 1 na din siya, so ibig sabihin pwede kayo ditong manood ng HD movies at series sa Netflix at sa iba pang streaming platforms. Of course, yung cover display niya is AMOLED din, 1.32 inches, 466 by 466 pixels na merong maximum na 800 nits. And ang maganda dito, even second hand ko siya nabili at nakailang times akong fold and unfold for how many months, hindi ko naman na-feel na nag-loose yung hinge niya. Pagdating naman sa performance, is okay naman siya. Nakakuha tayo ng 740,000 sa Antutu benchmark. Supported din niya ang multi-touch, ibig sabihin goods to sa mga rhythm gamers. Maganda rin yung nakuha nating resulta sa Wildlife Extreme Stress Test. Makikita nyo dito yung stability niya is 98.2%, and from benchmark to gaming is sobrang sarap din niya gamitin. Hindi man siya minamarket as a gaming phone, pero siguradong matutuwa kayo dito. Tignan nyo naman yung display mga kaboom, napakaganda. Yung chipset pala niya mga kaboom is MediaTek Dimensity 8050 na merong 8GB na RAM at 256GB na internal storage. Also, even MediaTek siya, most of the games naman is available yung max settings niya. Yun nga lang, don't expect too much. Kagaya na lang dito sa 60fps, sa sagad na settings is medyo nag-i-struggle siya na ma-reach yung 60fps. Even sa Genshin Impact at low settings sa domain is umaabot lang tayo ng 40fps. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, hindi naman ginawa yung phone na to specifically for gaming, pero kung bibilin mo to at may plano kang maglaro, kayang-kaya naman niya. Pagdating naman sa build niya, meron tayo ditong Eco Leather back, aluminum frame, and steel hinge. Yung cover display niya is Gorilla Glass Victus. So okay yung build niya, yun nga lang kung mapapansin nyo, wala siyang any kind of IP rating, so medyo kailangan nyo mag-ingat pag bumili kayo ng phone na to. 4,000 mAh naman yung battery capacity niya na capable ng 45 watts na wired charging. Ngayon pagdating sa camera, meron tayo ditong 64 megapixel na main camera at 32 megapixel na selfie camera. And dahil flip phone siya, pwede nyong gamitin yung main camera as a selfie camera. And kung curious kayo, ito yung ilan sa mga sample shots na nakuha natin gamit itong Tecno Phantom V Flip. So opinion ko dito is maganda na hindi siya oversaturated unlike na mga ibang phones na natry ko. Yun nga lang may pagka-soft yung mga photos na nakukuha natin dito. Nang lupit lang din kasi yung selfie camera niya is merong pang built-in na flash. So normally 'di ba pag nagse-selfie tayo sa madilim na lugar gamit yung phone natin is nagba-bright yung screen, so yun yung nagsisilbing flash. Pero itong Tecno Phantom V Flip is may dedicated mismo na front camera flash. So ang pinakatanong is sulit ba bilhin itong Tecno Phantom V Flip? Para sa akin sa presyo niya ngayon na 20,000 as brand new, mahirap siya talunin ngayon sa market. Although lumabas na yung version 2 niya na Tecno Phantom V Flip 2 is may pagkamahalan siya compared dito. And kung bibili naman kayo ng Samsung flip phones, para sa akin worth it din yun. Yun nga lang may pagkamahalan at
Pag minalas ka is matatamaan ka ng green line issue. So ibig sabihin yung phone na to is magiging sulit siya or hindi depending sa situation kung saan nyo siya gagamitin. Kung gamer ka is napakadami dyang options na pwede kayong mabili na mas mura pa at maganda rin naman yung mga display. Pero kung sa tingin mo makakatulong sa workflow mo ang foldable phone or kung gusto mo lang mag-try ng foldable phone na affordable na pwede mong mabili, isulit itong Tecno Phantom V Flip.